Matagal ko na nga talagang gustong mag-content o mag-vlog. Ang kaso, hindi ko alam kung anong klaseng content ang babagay sa akin. Marami na nga akong na-try pero hindi ako nagtatagal kasi hindi ko na-enjoy yung proseso. Gusto ko kasi despite ng marami akong ginagawa, itong pagko-content ang pagiging pahinga ko. Yung tipong pag-passion mo yung ginagawa mo, kahit nakakapagod, nag-enjoy kang gawin. Kaya naman nung umuwi ako ng Dumaguete, hindi lang para magbakasyon, para mahanap ko rin kung ano ba talaga yung gusto kong gawin. Kaya naman samahan niyo ako sa pinakaunang official vlog ko dito sa Dumaguete. So ayun, dumiretso na nga kami ng airport after shift ko. Tutulog-tulog pa nga tong isa na to. And nagpasundo na lang ako sa kanila through InDrive para mas mura. And this is our second time na sasakay kami ng aeroplano as a family. Boom! Alright, finally nakarating na tayo dito sa bahay ng airmat ko. Napaka-cute. 500 square meters. May mga alagang manok, may kambing, may baboy doon, biik. Diba? Tapos may mga maliliit na farm. Ganito yung gusto kong retirement. Tapos dyan lang yung sasakyan mo, ganyan lang, fence lang. Tapos take note kahit ganito, sementado, talisado, may aircon pa. House tour, may lamesa dyan, may back door, may kitchen. Dito luluto. Ito yung nanay ko, ma. Hi. Hello. Dito yung CR. Di rin ha, fresh na fresh, o kapipitas lang. Bisaya. Pang Bisaya yun. Saka dito, baka. Ano to? Anong isda ito, ma? Yellowfin. 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 Tapos ito, lutong Bisaya na baka din, no? Nilaga. Nilaga. Ang tawag dyan, nilatan. Nilatan. Diba? Nilatan na baka. Sprite to. Yung chili sauce ni mama. Tapos ano, tuba. Sukang tuba. Hindi nawawala yan. Kulay mo? Ano yan? Ay! Prepare na kami. Sa aming Pulang Bato. Unang destination ay Pulang Bato. Yan, dito tayo kasama si Kuya. Hello, Kuya. Nga pala, kung bago ka pa lang sa channel ko, click naman ng subscribe button at notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod na upload. At this point, nakarating na nga kami dito sa Pulang Bato. Magkano entrance? 100 per head. 100 lang per head. 50 bata. 50 ang bata. Dati, napapanood lang namin tong mga falls and nature trip na to. Pero ngayon, na-experience na namin and iba talaga ang naitutulot ng experience na to sa aming mental health. Hindi ko alam kung mas malamig ang tubig o mas mainit yung pakiramdam ng kapayapaan dito. Welcome sa Pulang Bato Falls, isa sa mga natural wonders ng Dumaguete. Ang pangalan nito ay galing sa mga batong kulay pula dahil sa sulfur na lumalabas mula sa bundok. Habang papalapit ka sa falls, ramdam mo yung halong lamig ng tubig at init ng singaw. Parang may magic, yung tipong kahit pagod ka, ay kumagaan bigla. Dito, meron silang 3 klase ng falls. Meron sila sa pinakataas, para siyang first, second, and third floor ng mga falls. Trinay muna namin itong pinaka-main attraction ng Pulang Bato. Pero sumaglit lang kami kasi medyo malakas yung agos ng tubig. So nag-picture-picture muna and video. Then trinay na namin yung sa pinakataas na falls, kung saan solo nga namin yung falls at walang masyadong tao. Grabe, nakaka-relax talaga yung mga tunog ng agos ng tubig at mga huni ng ibon. Then bumaba na ulit kami dito sa pinaka-main attraction para maligo at mag-video ulit. Ang tips ko lang, magdala kayo ng mga pang-travels na sandals or shoes kasi mabato yung mga tatapakan mo. Out of balance mga dito si Esme. May mga lugar na hindi mo kailangan i-filter kasi kahit simple, ramdam mo na agad yung ganda. Isa na nga itong Dumaguete. Dito ko plano magretiro pag dumating ang panahon dahil isa sa mga tumatak sa akin nang sinabi ni Ermat na sa Manila, pag gusto mo mag-unwind, malaki ang gagastusin mo. Dahil bukod sa mahal na mga gastusin sa galaan dito, malayo ka din sa nature. Dito sa Dumaguete, malapit ka sa Cebu, Apo Island, at yung sikat na Siquijor Island.
Dahil dito, kung gusto mong huminga sa mabigat na karanasan, entrance fee lang o kung gagastusin mo, o di kaya naman, donasyon lang, reset mo na ang sarili mo. Sabi nila kapag naging magulang ka, nag-iiba raw ang tingin mo sa mundo. Siguro, totoo yun. Kasi ngayong may anak na ako, tutunan kong mahalin yung mga simpleng bagay tulad ng araw, hangin at tubig na ito. Bilang tatay, gusto kong maranasan ni Lucas yung mga bagay na hindi ko nararanasan noon. Pareho kaming mahilig sa kalikasan. Siguro kasi dito namin nararamdaman na buo kami. Kaya tuwing may mga pagkakataon umalis kami sa gulo ng syudad, para lang huminga ulit. Hindi ka marunong maglaway? Ano tayo? Kumanta akong dapat. Tagal, kakatingin kayo, magsabili kayo. Ang salap. Kamusta Lucas? Ha? Did you have fun? Oo. So tapos na kami mag-swimming dito sa Pulang Bato. Time check around 3:30 na. So nagbibihis na. Mag-ikot-ikot na lang kami dito sa may Valencia kung ano yung malalapit na pwedeng galaan. Then tambay, sunset, then dinner, tapos pahinga. Then day 2, Apo Island. Habang papauwi na nga kami papuntang accommodation, nadaanan namin yung tinatawag nilang sulfur vent. Sabi ng mga taga rito, dito raw lumalabas yung init mula sa ilalim ng bundok. Parang hininga ng lupa. Ang amoy niya, medyo malakas. Parang bulok na itlog. Pero normal yun kasi ang sulfur ay natural na gas na lumalabas kapag may volcanic activity. At alam nyo ba, ginagamit din ng sulfur sa paggawa ng sabon at gamot, lalo na sa may mga skin conditions. Kasi nakakatulong daw ito maglinis ng balat. Nakakatuwa lang isipin na yung amoy na akala mo masama, yun pala yung may benepisyo rin. Pag-uwi nga namin, nagpahinga lang kami saglit at binisita ko ang mga alaga ni Erman. At saka kami lumarga para maghanap ng makakainan. At dito nga namin napadpad sa boulevard kung saan may street style na kainan. Napili nga namin kainan itong mga ihaw-ihaw. Dito na tayo pumili. Ang makakatuwa dito sa katabing banda ng kainan ay may mahabang hilera ng mga nagpapahilot at manghihilot. Nakakatuwa lang kasi ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng community. Gusto ko nga namin sana itry kaso ang kasabihan nga ng matatanda ay baka mapasma kami. At kinabukasan ay mag-Apo Island kami. Kaya nagpasyal na lang kami dito sa Boulevard. Grabe, nakakatuwa dahil buhay na buhay ang komunidad dito. Madaming ilaw, may mga nagja-jogging, may nagtitinda ng street foods. May mga pamilya rin na katulad namin. Sabay-sabay lang nag-enjoy sa hangin ng dagat. At nakakita pa nga kami dito ng pawikan na palangoy-langoy lang. Dumaguete Torres one thing, na sa buhay, kailangan mo rin ng balance. May mga araw na gusto mong tumahimik sa ilalim ng falls at may gabi namang gusto mong sumabay sa ingay ng komunidad. At sa lahat ng yon, ang mahalaga, nakasama kami. Kaya kung gusto mong maramdaman ganitong peace at saya, follow mo kami sa mga susunod naming lakad. Sa bawat biyahe, may bagong kwento ng pamilya at bagong dahilan para magbuhay. This is Vincent Vibe. See you on the next one.